May video tayo ngayon mga kaibigan. Bagong video at ito ay episode 30, The Province. At ang picture nito ay tungkol dito sa mga diskarte natin dito sa probinsya, mga lugar at dun sa mga taniman natin. At ito ay maganda, panoorin ninyo at masisiyahan kayo. Sa mga episode ko na ito, ito ay pang 30 at medyo malamig ang panahon, malamig sa mata ang mga view na ipapakita ko sa inyo. Okay, at panoorin ninyo. Mula dito sa ating taniman dito sa Bilyabir, pupunta tayo sa kabilang taniman natin, doon sa kabilang ibayo, doon sa may bomba, sa bukid. Okay. Malaki na itong patola natin dito. Papakita ko ang daan. Habang papunta ako doon ay bibidyohan natin. Okay. Yan ang mga tanim kong saluyot. Medyo maliliit pa siya itong mga ito, yung mga natabunan dati ng mga malalaki. Ayan ay kasalukuyang nakaka-recover siya. At palalakihin muna natin yan bago anihin. Yung mga talong huminto sa pagbunga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At ito, nag-aaraw na, naglalabasan na naman yung mga bulaklak. At ayan, ang mga tanim natin, ang kapal-kapal na dito. At ang mga okra, ayan, kasalukuyang nasa panahon niya ng pagbubunga. Napakaraming bunga. Araw-araw ay namimitas ako ng kanyang bunga. Pero nakukuha ko mga kalahating kilo yan sa okra na ito. At nandun ang mga patani ng kapal-kapal na. Ito yung upo na nasaktan dahil sa ulan ng ulan ay nasaktan siya. Nawala yung mga dahon at ngayon ay nagre-recover ulit. Merong nahiwalay dyan na kalabasa ay may bulaklak siya. At doon, so ang kamote na minsan may mga kabataan na nagpunta rito. Tiningnan kung may laman. Yung iba binunot, wala pang laman, bata pa eh. So, ay tinabunan ko ulit para makarecover. Yun, nakarecover na. At ito ay mga patola. Yung kamote. Wala pang laman yung kamote na yan, mabulas lang ang tayo niya. Ang tanim kong patola at nandito siya yung iba. At may bunga. Yung mga isang linggo ito mag-aani na tayo ng bunga ng patola rito. Ayun. Okay. At ito yung dito sa taniman ko na una. At doon sa gawin na doon ay maraming kalabasa dyan sa gawin na yan. Doon sa may gawin na yon. Maraming kalabasa. So, pupunta na tayo doon sa kabila at ito. Ang kailangan gawin ko ngayon dyan sa taniman ko dito ay maglinis, tanggalan ng mga damo. Ang kakapal na ng mga damo. Ito, lalo yung kalabasa ko rito, nagkandawalaan na dahil sobrang ulan at hindi naarawan, nalililiman pa ng akasya. Kaya ayun, kandabatay na. Ngayon, doon sa bukid doon at naaarawan, doon sa kabila, nandun ang magagandang kalabasa na malalaki ang
mga bulaklak. Kabibi dito. Dito ako dumadaan araw-araw yan. Talisay na puno ito, napakalaki. Ayun. Pag may kasayahan dito, dito sila at winawalis lang itong mga dahon na to. Maluwang at dito nagkakasayahan. Reception. Nagdadala ng video okay dito at ayun, kambing. Oh. May anak na isa nandun. Kambing nila. Ng kapitbahay ito. Nakikiraan lang tayo rito. Okay, ito. Ito ay ito yung sapa, karugtong doon sa may likod ng bahay ko. Saka sa taniman ko doon. At malinaw. Napakalinis. At may mga isda ito. At kung minsan inamimingwit ako, uumang ako ng patukba. At eto. Dito na tayo sa bukid. Ayan. Ito, hindi sinaka at dahil daanan to ng traktora kapag nag-aani o kaya ay rotobetor dyan, nag-aararo, mga ganun. Kaya kailangan may daan. Ang ganda na. Paligi. At may maliit na imbornal dito. Okay, ganun o. Dati yung ganyan na ayun o. Dati pagka maraming isda, pero kahit ngayon pwede rin yan. Malagyan ng anong tawag ng bubo. Ilalagay mo yung bubo dyan. At tsak na kahit pa paano baka may mahuli. Pag ano, gagawa tayo ng bubo. Ayan. At ito, isang portion dito na gumawa ng mga bahay na maliit, kubo. At may mga tanim na nyug, mangga. Ayan. Napakasaya ng lugar na ito. Hindi magulo. Ito, may mangga ito eh. Mga tanim nila. Ano ito, yung drafting ang tawag dito na mangga. Ayun, kinain na ng ibon yung maisang mangga doon na. Winasak na ng ibon. No? Dahil nahinog na. Ayan. Oh. Ang ganda. Drafting yan. At medyo dati ang kapal-kapal ng bunga. Pinawasan na nila. At yan mga natira. Kasi pwede na ipahinog. Naihinog na nga dyan sa puno yung iba. Oh. Ito tayo kayo. Halos nasa kalagitnaan na tayo nung ating taniman doon na sa kabila. Ito daan ko, pilapil ko. At mahirap lang dito kung gabi at may ahas na maapakan mo kung dito ka dadaan. Siguradong kakagating ka. Ayan. Pala yan. Patay ng araw. Lumitaw na.
This is my province, Nueva Ecija. Talagang palayan. The rice granary of the Philippines. Okay. Ayan, oh. Oh, may paligi pa dito sa madawag na yan. Saging. Yung saging na ano ito, yung nilalaga. Yung dipig. At ayun ang bunga niya. Ang tawagin ay dipig. Pwedeng gawing nilupak. Sarap na nilupak. Pak merienda. Ayan. At ito, ano tayo dito? Inalis ko na yung tsinelas ko. Kasi tubig putik. Tubig ng dadaanan. Ayan, oh. May tulay. Ito yung isang sapa na ibig sabihin ay kabilang sapa. May ero rito. Hinaharang nila dito kapag kailangan nilang magpatubig yan sa mga iba dyan. Ngayon hindi dahil malalim at kailan lang yung ulan ng ulan. So daanan ngayon, nawala yung pilapil dito kasi lagi kasing dinadaanan ng mga nangunguryente ng isda sa gabi. Ayan. Ito ay Banaba. Banaba tree. Okay. At ito hindi na sinaka kasi sobrang sobrang bana at hindi maanihan ng maganda. Nasisira dahil sa tubig. Hindi nawawalan ng tubig. Andyan ang maraming isda, uhol, suso, at kung ano-ano pa. Oh. Kangkong, marami dyan. Meron akong isang kaibigan na halos araw-araw nandito kumukuha ng kangkong. Okay. At ito, sinakate. Klase ng damo daw yan. Ang gustong-gusto ng kambing. Kinukuha nila para ipakain sa kambing. So, malapit na tayo. At yung bomba ay pinaandar na. Nandito na yung ating kaibigan na si Jose. Okay? Diyan may mga manggaga. Ayan. Nandun. Ayun si Jose, nakatayo. Ayun. Ayan. Ito ay karamay. Ay, mangga at mga puno, mga kahoy na uulingin. Okay. At dito, nagpunla na ako ng pechay. Ayan. Punla. Ilagyan ko ng kahoy kasi may aso raw na naligaw rito, tinapakan. Ayan. Right, ito yung ating kaibigan, Jose Mata. Bro, ito siya. Pogi. Pugi ito. Ayan ang bomba.
Oh, ito lang ang ating pangalawang pwesto ng taniman ng gulay. Sa palay, hindi ako nagtatanim. Kasi hindi ko pa yan maharap sa palay. Saka na lang, gulay muna. Dahil gulay, araw-araw, pwede kang mag-ani. Palay, hindi. Seasonal ang pag-aani. So, ito siya. At dito ako naliligo minsan. Mamaya bago ako umuwi kasi mag-aani ako ng gulay ngayon. Dito ako, naliligo ako. Pakita ko mamaya ang pangliligo ko dito. Ang bomba. Ayun. May sarili siyang bahay. Ang bomba. Dito, pupunta tayo rito. Bahay ito na walang nakatira. At pinatitira ako dito, hindi ko pa maharap. Saka na lang. Dalawa yung bali pinupuntahan nating lugar. At ito ay isang bahay na kung gusto ko raw, dito ako tumira. Matulog. Pwede naman. Minsan natulog na ako dito ilang beses. Ayan. At may kuryente. Meron kasing ano naman dito. Ang tawag dito, solar. May solar. Ito siya. At ayun, solar yan. At pwedeng mag-charge dito ng cellphone. So, charger. Okay na okay dito. At may ilaw paggabi. Ito na yung ating taniman. Ayan. Yung matanim na sili na pag naharap ko ay iayos ko na naman yan. Yung mga kamote. Ayan, magpukuha tayo ng konti ngayon at mga ilang tali siguro yan. Makukuha natin dahil ang kapal-kapal na rin. Mamaya ipapatabaan natin yan. Pagka natapos natin yung mga ibang aktibidades. At ito, nung tanim ko dito, nakalabasa, ito siya. May bungang isa, ayan, At nandun pa yung iba. At ayan ang bulaklak. At ang lalaki ng bulaklak niya, ayan. Lalaki. Laki ng bulaklak. At ang ganda-ganda. Ayan, kukunin ko yung bulaklak na yan para ang mga okra. Ayun, Ang dami ng bunga ng okra. Kaya lang, hindi ko naharap na sprayan kaagad to. Maraming butas yung mga dahon. Ayun, okra. Aanihin din yan at isa yan sa ibibenta. Ayan, hanggang doon sa gawin na yun. At ito yung talbos ng sitaw na kinukuha na dalawang plat to, diretso hanggang doon. Naging 3 sa gawin doon. At ito naman yung mugo na ayan namumulaklak na at may bunga na siya. Ang kailangan dyan ay tanggalan ng dahon. Pag naharap mo, babawasan ko ng dahon yan. Yung mga matitigas na dahon ay kailangan tanggalin para ang sustansya niya ay pumunta dun sa bunga. Okay. Talbos, na sitaw. At yan ang kukunin natin yan, aanihin para ibenta. Ayan, ang okra. Maraming bunga ang okra. At, baka mga 1 kilo makuha ko dito. Ayan ang bulaklak. Ng kalabasa. Ang kalabasa nakapalibot dito sa taniman ko na ito. Ayan ang mga kanya. Kukunin natin yan.
Ang daming bulaklak na naman. Okay. Ayun, no. Andun, nagaanan ko pa. Kaya, sa dami ng ginagawa natin, hindi na natin halos malinis tong taniman natin. At panay-ani-ani. Okay lang. Sige. Ayun, no. May bubuyog pa. Bubuyog. Ayan. Kalabasa. Ganyan lang at iniikot ko ito pag kumuha ko ng bulaklak niya. Dami. Ayun pa. Meron pa doon. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan ang dating ng mga taniman ko. Kasalukuyang pinakikinabangan ngayon. At itong tanim kong balinghoy dito, lalakihan na. Maraming namatay kasi, kulang pa sa pagbababad kaya hindi ko pa napaugat ng mabuti yung iba. So, ayan. Ito, paganda ng bulaklak niya. Okay. At ito ang balak kong tamnan pa uli. Inisip ko kung ano itatanim ko pa dyan uli. Ito yung bagong lipat na siling labuyo ito. Marami ito. Hindi ko pa na itatanim yung ibang punla ko na siling labuyo. Saka na. At so ngayon mag-aani na tayo. Ganun lang friends. At pinakita ko lang ito mamaya yung kung ano yung mga naani natin yan ay papakita ko rin. Ito ngayon yung naani natin. At ang marami rito ay yung talbos ng kamote. Ayan. Bulaklak ng kalabasa. At tapos talbos ng sitaw. At ayun yung okra. May konting maliliit pa yung bunga ng iba. Hindi ko pa kinuha. Ito ay iuwi na tayo doon sa kabila. At madadagdagan pa ng mga talbos ng sitaw yan. At saka yung bulaklak ng kalabasa doon sa kabila. At saka yung okra. Ang saluyot siguro ay sa susunod na lang ako kukuha. Baka bukas na lang. Para lumaki-laki pa ng konti. Okay. Medyo mamaya ay doon naman sa kabila videohan natin. Okay. Ito pa ang isang inani ko dito. At lalaki ng laman. Grabe. Isang puno lang yan. Tapos may isang inyog na nakita kong matigas na kaya kinuha ko na. Okay. Uwi na tayo. Para makadiskarte uli doon sa kabilang taniman natin. Maliligo tayo ngayon. Dito sa bomba. Nakaani na tayo ng gulay at maliligo bago umuwi at pupunta doon sa kabilang gulayan para mamitan. Okay.
Okay. Ayan. Dami pang gagawin. Mag-aani pa tayo. Pakabila. Nandito ako ngayon sa balay ng aking bro si Pedring. Yung tokayo ko, Boy din ang pangalan. At dito ang lugar niya. At ito yung mga yung area na lugar. Mga kamoting kahoy yan. Sinubok na mag-ani at may mga laman na. Tinawag ako rito para tumulong na maglagay ng tulay na ito na konkreto. Napakabigat, napakalaki kasi ano to, yung konkreto na dati nang nakast o nagawa at hindi maiyakyat kanina dito dahil napakabigat. So nagtawag ng maraming tao at tapos tinulungan ko rin sila ng konti para maisampa rito at ngayon ay may tulay na siya dyan. Hindi pa tapos yan at kailangan pang lagyan siya ng mga poste sa ganyang tagiliran at baka mamaya pag may tubig na itong kanal umuho yung tubig na kinaanuhan niya, kinasasakyan niya ay yung lupa. So ganyan at isa ito sa mga bagay na ano dito sa probinsya. At napakalamig ng lugar nito. May karsada dito sa kunito na dito. Talaga ito bali service road dito sa mga bukid. At may linya ng kuryente. Papaunlad ang lugar nito. At palayan, may mga sa mga palayan na yan, may mga lugar na may mga bahay. Mga ganyan ang mga dating yan. Halo-halo ang mga na dyan. May poultry, may piggery, may fish pan, alagaan ng mga isda. At kung ano-ano pa. Ang palay ngayon dito ay kasalukuyang pinatatabaan nila. Top dress ang tawag doon. At huling pataba yun para kasi nagbuntis na. Ibig sabihin kagampan. Maglalaman na ito hanggang sa mga itong klase ng palay na ito ay 2 buwan o walang 1 buwan at kalahati aanihin na yan. Okay? Yan. Yan ang diskarte dito sa probinsya. Hindi naman to ganong kalayuan doon sa lugar ko, doon sa bahay ko. At pero ito ay tinatawag na Balanti. Ibang baryo. Dahil yung sa akin ay Bantog. So, pero hindi ganong dahil magkalapit lang sila. Okay? Okay mga kaibigan, hanggang doon na lang ang video natin. At ito ay video na dito sa probinsya kasama doon sa ating iba vlog. I-upload natin ito at papamagatan natin itong episode 30. Pang 30 episode dito sa ating The Province. At okay, maligayang panonood sa inyo at pagpalain tayo ng pong may kapal. Basta't nasa atin ang Diyos, laging manalangin at nakaantabay sa atin ang ating pong may kapal. Salamat at have a good day.